Kung gusto mong gumanda ang direksyon ng buhay mo, hindi sapat ang puro plano lang. Madalas, ang maliliit na habits at tamang desisyon ang tunay na nagdadala sa magandang future. Kung seryoso ka sa future mo, gawin mo ang mga bagay na ito. Number 1, iwasan mo ang utang na hindi kailangan. Dahil maraming tao ang hindi naman nasisira sa kakulangan ng pera, nasisira sila sa maling paggamit nito. Madaling umutang ngayon, isang pindot lang sa app, swipe lang sa card, o manghihiram muna sa kakilala. Sa simula, parang maliit lang at manageable. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalaki ang halaga. Pati stress mo, kasabay. Ang problema sa utang na hindi kailangan, kadalasan hindi mo siya ramdam agad. Masaya ka habang hawak mo ang bagong phone, bagong gamit, o habang nasa trip ka. Pero pagdating ng due date, saka mo mararamdaman ang tunay na presyo ng impulse decision. Yung sweldo na dapat para sa savings, para sa bills, o pang start ng business idea mo, napupunta sa pambayad ng nakaraan. You're basically using today's energy para bayaran ang yesterday's wants. Hindi masama ang umutang kung para ito sa bagay na may balik. Halimbawa, para sa edukasyon, para sa negosyo, para sa bahay, o pang emergency na talagang kailangan. Pero kung utang lang para lang makasabay, makapag-flex, o ma-feel good sandali, madalas mahal ang kapalit niyan. Temporary happiness, long-term burden. Maraming tao ang mukhang successful sa labas, pero baon pala sa monthly payments. Magandang forma, laging may bagong gamit, pero walang peace of mind. Tandaan mo, hindi lahat ng mukhang mayaman ay financially free. Minsan, mas tahimik lang ang tunay na stable. Mas astig pa rin yung taong marunong maghintay, yung kayang sabihin sa sarili niya na hindi ko pa afford ngayon, so hindi muna. That's discipline. At ang discipline ngayon, freedom yan later. Kapag hindi ka alipin ng utang, mas malaya kang pumili ng trabaho. Magpahinga kapag pagod ka, tumulong sa pamilya, o sumubok ng bagong opportunity. Bago ka bumili, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga ito? O gusto ko lang dahil naboboard ako? O na-pressure ako? O naiinggit lang ako? Simple question, pero kayang magligtas ng pera at stress. Hindi sukatan ng success ang dami ng bagay na meron ka. Minsan, ang tunay na flex ay yung mahimbing kang natutulog dahil wala kang hinahabol na bayarin. Number 2, piliin mo ang mga kaibigang nakakaangat sa'yo. Dahil malaki ang epekto ng mga taong palagi mong kasama sa direksyon ng buhay mo. Madalas hindi natin napapansin, pero unti-unti tayong nahuhubog ng environment natin. Kung araw-araw kang napapalibutan ng tamad, puro reklamo, walang plano, at laging negatibo, may chance na mahawa ka rin sa mindset nila. Pero kapag kasama mo ang mga taong may pangarap, may disiplina, at marunong kumilos, natural, natataas din ang standards mo. Hindi ibig sabihin nito na humanap ka lang ng mayaman, humanap ka lang ng sikat, o successful sa panlabas na tingin. Ang tunay na nakakaangat na kaibigan ay yung taong pinapaalala sa'yo kung sino ka at kung ano pa ang kaya mong marating. Sila yung hindi natutuwa kapag tamad ka, hindi ka kinukonsinti sa maling desisyon, at hindi kayo nahatak pababa para lang sabay-sabay kayong mediocre. Real friends don't just comfort you, they challenge you too. May mga kaibigan kasing masaya kasama, pero delikado sa future mo. Sila yung laging, tara, inom tayo, bahala na, mamaya na yan, okay lang yan kahit bare minimum. Masarap silang kasama sa sandali. Pero kapag ganyan palagi ang paligid mo, dahan-dahang nauubos ang oras mo, ang focus mo, at momentum mo. You become what you repeatedly tolerate. Sa kabilang banda, may mga taong pag nakausap mo pa lang, parang gusto mong ayusin ang buhay mo. Yung tipong pinag-uusapan nyo yung goals sa buhay, business ideas, growth, health, family, at mga plano sa susunod na taon. Hindi kailangang perfect sila, hindi kailangang mayaman sila, pero ramdam mong may direksyon sila at nahahawa ka sa drive nila. Importante rin yung kaibigang kayang maging honest sa'yo. Yung magsasabi kapag mali ka, kapag pabaya ka na, o kapag niloloko mo na ang sarili mo. Hindi yung lahat ng desisyon mo, palakpak lang ng palakpak. Support is good, but accountability is better. Minsan, yung kaibigang nagsasabi ng totoo, ang mas tunay na nagmamalasakit kaysa sa laging agree lang. Piliin mo rin yung mga taong masaya kapag may progress ka. Hindi naiinggit, hindi naninira, hindi nagbabago kapag umaangat ka.
Kasi may mga tao na gusto kanilang okay, basta hindi mas okay kaysa sa kanila. Delikadong klase ng friendship yan. Ang totoong kaibigan, proud sa growth mo, at inspirasyon pa ang tingin doon. Hindi rin ibig sabihin nito na iiwan mo agad lahat ng lumang kaibigan. Pero kailangan mong kilalanin kung sino ang panghabang buhay kasama, sino ang pag-season lang, at sino ang kailangan mong mahalin from a distance. Hindi lahat ng matagal mo nang kakilala ay dapat dalhin mo sa susunod na chapter ng buhay mo. Tandaan mo, friendship is not just about fun, it's also about influence. Kung gusto mong umangat, lumapit ka sa mga taong may values, may vision, at willingness to grow. Dahil minsan, isang tamang circle lang ang pagitan mo sa stagnant life at sa next level version ng sarili mo. Number 3, lumayo ka sa drama at toxic na environment. Dahil kahit gaano ka kasipag, katalino o ka-determined, mahirap umusad kung araw-araw kang napapalibutan ng gulo. Hindi lang pera at oras ang nauubos sa toxic na paligid. Pati energy mo, pati focus mo, at pati peace of mind mo. Minsan hindi mo agad napapansin, pero unti-unti kang napapagod kahit wala ka namang mabigat na ginagawa. That's what a draining environment does. May mga tao kasing parang laging may sunog na kailangang damayan. Laging may issue, laging may kaaway, laging may chismis, laging may problema na gustong ipasa sa iba. At kapag palagi kang nandun, nadadamay ka kahit hindi mo naman laban. Yung oras na pwede mong gamitin para magtrabaho, para magpahinga, para mag-aral, o mag-build ng future mo, napupunta sa pakikinig sa nonsense drama at pag-aayos ng gulong hindi naman ikaw ang gumawa. Toxic environments are not always loud. Minsan tahimik sila, pero mabigat. Yung workplace na puro siraan at inggitan. Yung barkadang puro lait at pressure. Yung relasyon na imbis suportahan ka, kini-question ka palagi. Yung bahay na puro sigawan at negativity. Hindi man obvious, pero kapag araw-araw mong nilalanghap ang ganung klase ng atmosphere, naapektuhan ang mindset mo. Nagsisimula kang magduda sa sarili mo, mawala ng gana, at isipin na normal lang ang kaguluhan. Ang pinakadelikado sa toxicity ay nasasanay ang tao. Kapag matagal ka nang exposed sa disrespect, manipulation, at constant negativity, iisipin mong normal lang yun. Akala mo parte lang ng buhay ang laging stressed, laging anxious, laging defensive, pero hindi. Peace is normal. Respect is normal. Support is normal. Hindi kailangan puro drama para sabihing may excitement ang buhay. Minsan kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao pwede mong isama sa next chapter mo. May mga taong okay sa memories pero hindi okay sa future. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil hindi natugma ang direksyon ninyo. Some people only know how to survive in chaos. Kaya kapag tahimik na ang buhay mo, sisirain nila yon para maging pamilyar ulit sa kanila ang gulo. Hindi ibig sabihin na lumayo ka sa drama ay masama ka o suplado ka. It means marunong ka nang magprotekta ng sarili mong peace. Hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Hindi ka required sumagot sa bawat issue. Hindi ka required na makisawsaw sa bawat away o iligtas ang bawat taong ayaw namang tulungan ang sarili nila. Pansinin mo rin, kapag tahimik ang paligid mo, mas lumalakas kang mag-isip ng malinaw. Mas nakakapag-focus ka sa goals. Mas maayos ang tulog mo. Mas gumagaan ang pakiramdam mo. Biglang may space para sa creativity, para sa growth, at genuine happiness. Kasi wala nang kumakain ng mental bandwidth mo. Choose environments that water you, not drain you. Piliin mo ang mga taong marunong makinig, marunong rumispeto, at matuwa sa progress mo. Yung lugar na hindi mo kailangang magpanggap para tanggapin ka. Yung samahang pagkatapos mong makasama, mas inspired ka, not exhausted. Sa totoong buhay, hindi lahat ng laban kailangang salihan. Hindi lahat ng issue kailangang opinyonan. Hindi lahat ng relasyon kailangang isave. Minsan ang pinakamatalinong move ay tahimik na paglayo. Kasi habang ang iba abala sa drama, ikaw abala sa pag-angat. Number 4, mag-ipon ka ng emergency fund. Dahil hindi lahat ng problema sa buhay nagbibigay ng warning. Minsan, tahimik ang lahat ngayon, tapos bukas, biglang may nasirang gamit sa bahay. May kailangang ipa-check up, nawala ng trabaho, o may family emergency na kailangan tugunan agad. Doon mo marirealize na hindi sapat ang sipag lang kung wala kang nakahandang safety net. Maraming tao ang akala nila, okay naman ako ngayon,
bakit pa ako magtatabi? Pero ang emergency fund, hindi para sa present version mo na stable ang kita. Para ito sa future version mo na posibleng dumaan sa magaspang na panahon. Hindi ito pagiging negative thinker. Ito ay pagiging prepared. Life happens, and when it does, malaking bagay ang may pera kang masasandalan. Kapag wala kang emergency fund, kadalasan napipilitan kang mangutang, magbenta ng gamit ng palugi, o manghiram sa taong ayaw mo sanang istorbohin. Yung stress ng problema, nadadagdagan pa ng stress sa paghahanap ng pera. Imbis na mag-focus ka sa solusyon, napupunta ang energy mo sa survival mode. Pero kapag may emergency fund ka, iba ang pakiramdam. Hindi ibig sabihin, wala ka ng problema. Pero may breathing room ka. May oras kang mag-isip ng maayos. May choice ka. Kung mawalan ka man ng work, hindi ka agad magpapanik sa unang linggo. Kung may bigla ang gastos, hindi mo kailangang isugal lahat ng savings mo o umutang ng mataas ang interest. That peace of mind is valuable. Hindi rin kailangang malaki agad ang simula. Maraming nadi-discourage kasi iniisip nila dapat 6 digits agad bago matawag na emergency fund. Hindi ganon. Kahit maliit muna, kahit paunti-unti kada sweldo, may silbi na. Ang mahalaga, consistent. Ang malaking ipon, kadalasan nagsimula rin sa maliit na amount na paulit-ulit itinabi. Magandang mindset din na tatuhin ang emergency fund as non-negotiable. Hindi siya extra money para sa sale, para sa travel, o biglang cravings. Hindi rin siya pwedeng galawin muna tapos ibabalik ko later. It exists for real emergencies, not emotional spending. Habang lumalaki ang emergency fund mo, lumalakas din ang confidence mo. Kasi alam mong kahit may aberya, hindi ka agad lulubog. Mas matapang ang humarap sa uncertainty dahil may backup ka. Hindi lahat ng security nakikita sa labas. Minsan nasa tahimik na bank account lang na pinaghandaan mo ng dahan-dahan. Sa mundo na maraming unexpected turns, isa sa smartest moves ang magtabi para sa panahong hindi mo pa alam kung kailan darating. Kasi mas magaan ang problema kapag may perang handa bago pa ito kumatok. Number 5, harapin ang takot sa failure at rejection. Dahil ito ang dalawang bagay na madalas tahimik na humahadlang sa maraming pangarap. Hindi kakulangan sa talento ang problema ng karamihan. Hindi rin kawalan ng opportunity. Madalas, takot lang talaga silang subukan. Takot silang mapahiya. Takot magkamali. Takot marinig ang salitang hindi. Kaya maraming taong nananatili sa lugar na komportable pero hindi na masaya. Natural lang matakot. Tao tayo eh. Walang gustong bumagsak o ma-reject. Di ba? Masakit naman talaga kapag hindi ka natanggap sa trabaho na gusto mo. Masakit kapag hindi pinansin ang business idea mo, kapag hindi nasuklian ang effort mo, o kapag hindi nag-work ang planong pinagpaguran mo. Pero ang tanong, mas masakit ba ang failure? O mas masakit ang habang buhay mong iniisip kung ano sana ang nangyari kung sumubok ka? Maraming tao ang gustong manalo, pero kakaunti ang handang magmukhang beginner. Gusto agad magaling, gusto agad successful, gusto agad perfect ang first try. Pero halos lahat ng magagaling ngayon, dumaan muna sa pagiging awkward, pagiging sablay, at inexperienced. Yung confident speaker dati, nauutal din yan. Yung successful entrepreneur, dati nalugi rin. Yung taong hinahangaan mo ngayon, malamang ilang beses ding tinanggihan bago napansin. Failure is feedback. Hindi siya final verdict sa pagkatao mo. Ibig sabihin lang ito, may kailangang ayusin, may kailangang baguhin, o pagbutihin. Kapag bumagsak ka sa exam, hindi ibig sabihin bobo ka. Kapag hindi ka natanggap sa trabaho, hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Kapag may tumanggi sa effort mo, hindi ibig sabihin unlovable ka. Minsan timing lang siya, fit lang, o may mas magandang direksyon na hindi mo pa nakita. Ganon din sa rejection. Masakit siya dahil tinatamaan ng ego. Pero minsan, rejection is protection. Yung trabahong hindi ka tinanggap, baka toxic pala yon. Yung pagkakataong nawala, baka may mas malaking chance na paparating. Yung taong hindi pumili sa'yo, baka hindi rin pala siya aligned sa future mo. Hindi lahat ng no ay kawalan. Minsan, redirection siya. Ang totoo, hindi nawawala ang takot. Kahit successful na tao, nakakaramdam pa rin yan. Ang kaibahan lang, kumikilos sila kahit takot. Courage is not the absence of fear. It's moving anyway. Kahit nanginginig ka, kahit unsure ka, kahit hindi ka handa ng 100%, gumalaw ka pa rin. Kung hihintayin mong mawala lahat ng takot bago ka magsimula, matagal kang maghihintay.
Start scared. Mag-apply ka kahit kinakabahan. Magdayo ka ng ideya kahit hindi sigurado. Magpasa ka ng output kahit feeling mo hindi perfect. Magsalita ka kahit nanginginig ang boses mo. Do it nervous. At tandaan mo, mas maraming pinto ang nagbubukas sa taong sumusubok kaysa sa taong laging nag-o-overthink. Oo, may chance na pumalpa ka. Pero may chance din na magtatagumpay ka. At hindi mo malalaman kung alin doon ang mangyari kung palagi kang umatras. Mas mabigat dalhin ang regret kaysa rejection. Ang rejection, panandalian lang. Ang regret, pwedeng tumatagal ng taon. Kaya kung may gusto kang gawin, subukan mo na ngayon. Kung bumagsak ka, bumangon ka. Kung ma-reject ka, move forward pa rin. Pero kung hindi ka gagalaw, mananatili ka lang sa what if. At minsan, yun ang pinakamasakit sa lahat. Number 6, gamitin mo ang oras ng maayos. Bawasan mo ang pag-scroll sa social media. Dahil ito ang isang bagay na pantay-pantay na meron ang lahat. Pero hindi pantay-pantay kung paano natin ginagamit ang ating oras. Pare-pareho tayong may 24 hours sa isang araw. Pero may mga taong unti-unting umangat. Habang ang iba, pakiramdam nila, laging pagod. Pero walang nangyayari. Madalas, hindi dahil tamad sila, kundi dahil nauubos ang oras sa mga bagay na walang totoong balik. Lalo na sa doom scrolling. Yung simpleng, check ko lang sandali. Minsan nagiging isang oras na pala. Magbubukas ka ng isang video, tapos may kasunod pa. Tapos may suggested videos pa. Hanggang sa hindi mo namalayan na gabi na pala. Pagkatapos, may strange feeling na pagod ka. Pero wala ka namang natapos. Busy ang utak mo, pero empty ang progress mo. Doom scrolling is dangerous dahil hindi lang oras ang kinukuha nito. Pati focus mo, pati energy mo, at pati mood mo. Sunod-sunod na bad news, issue, comparison posts, fake success stories, at random opinions ng strangers. Kahit hindi mo namamalayan, naiipon sa isip mo ang stress. Kaya minsan pagbangon pa lang sa umaga, drained ka na agad, kahit wala ka pang ginagawa. Mas mahirap din kumilos kapag nasanay ang utak sa instant entertainment. Kapag lagi kang sanay sa mabilis na dopamine, scroll, swipe, like, next, nagiging boring tuloy ang mga bagay na talagang nagpapalago sa'yo. Gaya ng pag-aaral, pag-workout, pagbuo ng side hustle, o kahit simpleng pagbabasa. Real growth feels slow, pero social media makes everything else feel fast. Hindi ibig sabihin ito na bawal magpahinga o gumamit ng phone. Hindi naman kalaban ng internet. Ang kalaban mo ay yung paggamit na wala ka ng kontrol. Yung imbis na ikaw ang gumagamit ng app na ang gumagamit sa oras mo. Subukan mong bantayan ang sarili mo. Ilang beses mo nang hinawakan ng phone nang walang dahilan? Ilang minuto ang nawala nung sabihin mong 5 minutes lang? Ilang pagkakataon ang lumipas dahil distracted ka? Minsan hindi mo kailangan ng mas maraming oras. Kailangan mo lang bawiin ang oras na tahimik na ninanakaw araw-araw. Imagine kung yung isang oras na nauubos sa scrolling, ilaan mo sa pag-aaral ng bagong skill, pag-iehersisyo, pag-aayos ng finances, pagbabasa, o paggawa ng plano para sa hinaharap mo. Isang oras kada araw, parang maliit, pero sa loob ng isang taon, malaking lamang na yon. Protect your attention like it's money because in many ways, mas mahalaga pa siya kaysa sa pera. Kapag nawala ang pera, pwede mong kitain ulit. Kapag nawala ang oras mo, tapos na. Walang refund ang isang araw na sinayang mo. Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang biglang mag-delete lahat ng apps. Magsimula ka lang sa maliit. Less screen time, more real time. Bawasan ang walang saysay na scroll. Dagdagan ng buhay na totoong gumagalaw. Ang future mo ay binubuo ng daily habits mo ngayon. Kung saan napupunta ang oras mo, doon papunta ang buhay mo. Number 7, alamin mo kung ano talaga ang gusto mong maging sa loob ng 5 to 10 years. Dahil mahirap manalo sa larong hindi mo alam kung saan ang finish line. Maraming tao ang pagod na pagod araw-araw, busy na busy. Pero kung tatanungin mo kung saan papunta, hindi rin sila sigurado. Gumagalaw sila, pero paikot-ikot lang. That's the danger of living without direction. Lagi kang occupied, pero hindi ka laging umuusad. Hindi mo kailangang alam ang buong detalye ng future mo. Hindi naman kailangan ng eksaktong trabaho, exact salary, o exact address mo after 10 years. Pagkatapos ng 10 taon, ang kailangan mo lang
ay malinaw na sense of direction. Halimbawa, gusto mo bang maging financially stable? Gusto mo bang may sariling negosyo? Gusto mo bang nasa career ka na may growth at peace of mind? Gusto mo bang makapagtrabaho abroad? Magkaroon ng sariling bahay? O magkaroon ng oras para sa pamilya mo? Kahit hindi pa complete picture, malaking bagay na alam mo kung ano ang klase ng buhay ang gusto mong buuin. Kapag may direksyon ka, iba ang decision making mo. Hindi ka basta-bastang madadala sa pressure ng ibang tao. Hindi ka agad naiinggit sa nakikita mo online. Hindi ka madaling maligaw sa trend ng iba. Kasi alam mong may sariling lane ka. Kung ang target mo ay long-term stability, mas madali mong tatanggihan ang short-term distractions. Kung gusto mong umangat sa career, mas willing kang matuto ng bagong skills kaysa ubusin ang oras mo sa walang balik. Maraming tao ang nahuhulog sa comparison dahil wala silang sariling vision. Kapag hindi malinaw ang gusto mo, madali kang mainggit sa gusto ng iba. Makikita mo na may kotse na sila, engaged na sila, mataas na ang sweldo nila, travel dito, travel doon, tapos mapapatanong ka kung nahuhuli ka na ba. Pero ang totoo, mahirap ikumpara ang sarili mo sa iba kung magkaiba naman kayo ng destinasyon. Someone else's timeline is not your map. Subukan mong isipin ang future self mo. 5 to 10 years from now, anong klaseng tao ang gusto mong makita? Pagod pero fulfilled? Successful pero walang peace? May pera pero walang oras? O balanced, stable at may purpose? Importanteng tanong yan dahil ang choices mo ngayon ang unti-unting bumubuo sa taong yun. Kung gusto mong maging confident someday, kailangan may ginagawa ka ngayon na nagpapalakas sa'yo. Kung gusto mong yumaman, kailangan may habits ka ngayon na marunong humawak ng pera. Kung gusto mong maging respected professional, kailangan ngayon pa lang reliable ka na. Future goals are built by present routines. Normal lang kung nagbabago ang pangarap habang tumatagal. Hindi ka late kung nagsishift ka ng path. Hindi ka lost kung nagre-reassess ka. Growth often means changing direction with more wisdom. Ang importante, hindi ka nabubuhay sa autopilot. Regularly ask yourself, ito bang ginagawa ko ngayon? Dinadala ba ako sa gusto kong buhay? Hindi kailangan perfect ang plano. Mas okay ang may rough direction kaysa wala talagang direksyon. Kahit maliit na clarity lang, malaking tulong na. Kasi kapag alam mo kung saan ka papunta, mas nagiging meaningful ang sacrifices mo. Mas tumitibay ang patience mo at mas lumalakas ang loob mo sa hard days. At minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula lang sa simpleng tanong, ano ba talaga ang gusto kong maging? Kapag sinagot mo yan ng tapat, doon nagsisimulang umayos ang mga susunod mong hakbang. Number 8, matutong magsabi ng hindi sa distractions. Dahil hindi naman talaga nawawala ang oras mo bigla. Unti-unti itong nauubos habang hindi mo namamalayan. Minsan ang plano mo lang ay 5 minutes scroll lang, pero biglang naging 1 hour. Tapos pagtingin mo sa oras, wala ka nang nagawa sa mga dapat mong tapusin. That's how distractions work. They don't look dangerous at first, but powerful sila kapag hindi mo napigilan. Ang pinaka-challenging dito, hindi naman laging obvious na distraction ang kalaban mo. Minsan, disguised siya as break, reward, o short rest. Magre-relax ka lang daw, pero nauuwi sa endless videos, random browsing, o walang katapusang notifications. The truth is, hindi masama ang magpahinga. Pero kapag ang pahinga ang laging nauuna, bago ang responsibility, doon nagkakaroon ng imbalance. Maraming tao ang hindi nagtataka kung bakit hindi sila umuusad, kahit feeling nila busy sila buong araw. Kasi ang busy, hindi automatic na productive. Pwede kang pagod, pero walang output na meaningful. Pwede kang laging online, pero walang real progress sa goals mo. And slowly, napapalitan ng distractions ang focus mo, hanggang sa maging normal na sa'yo ang procrastination. Ang hindi na sinasabi mo sa distractions ay actually oo sa future mo. Every time na tinatanggihan mo ang urge na mag-scroll pa, maglaro pa, o mag-procrastinate pa, you are choosing discipline over impulse. Hindi siya madaling gawin, lalo na sa simula. Kasi sanay ang utak natin sa instant gratification. Gusto agad ng dopamine hit, yung likes, messages, entertainment. Pero ang real growth, hindi siya instant. It requires delay, patience, and focus. Isipin mo na lang, bawat oras na binibigay mo sa distractions ay oras na hindi mo na mababalik.
Hindi mo na pwedeng i-replay ang araw at sabihin, sige, babawi ako. Kaya importante yung awareness. Alam mo dapat kung kailan ka nalilihis at kaya mong i-pull back ang sarili mo. Hindi para maging perfect, kundi para hindi ka laging kontrolado ng urge mo. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong alisin lahat ng enjoyment sa buhay. You still need rest, fun, and social time. Pero ang kaibahan, intentional ka. Hindi ka basta nadadala. Pipiliin mo kung kailan ka magpahinga at kung kailan ka mag-focus. Kasi kapag ikaw ang may control sa attention mo, mas magiging control din ang direksyon ng buhay mo. May mga araw talaga na mahirap mag-focus. Normal yun. Pero doon mo makikita kung gaano ka kalakas mag-refocus after distractions. Hindi yung hindi ka na nadidistract, kundi yung mabilis kang nakakabalik sa dapat mong gawin. That's discipline in real life. Not perfection, but recovery. At sa totoo lang, hindi mo kailangan ng perfect environment para maging productive. Kailangan mo lang ng desisyon na hindi ako papatalo ngayon. Kahit maliit na progress lang, kahit isang task lang matapos, malaking bagay na yan kaysa sa buong araw na naubos sa walang direksyon. Ang kayang magsabi ng hindi sa distractions ay yung taong seryoso sa goals niya. Kasi alam niya, hindi lahat ng attractive ngayon ay worth it sa future niya. Number 9, matutong mag-ipon at mag-budget buwan-buwan. Dahil kung hindi mo kayang kontrolin ang pera mo ngayon, mahihirapan kang kontrolin ang future mo. Maraming taong hindi naman talaga kulang sa pera. Ang issue lang ay hindi nila alam kung saan napupunta ang pera nila. Parang dumadaan lang sa kamay, tapos biglang wala na. Sweldo ngayon, tapos ngayon din gagastusin. Then back to zero. Every month, ganyan ang nangyayari. Ang budgeting, hindi ito pang rich people lang. Actually, mas kailangan ito ng mga taong sakto lang ang kita. Kasi kung may system ka, kahit maliit ang income mo, nagiging intentional ang bawat piso. Hindi na siya napupunta sa random gastos na bigla lang nangyari. Instead, may direksyon na siya. Para sa bills, para sa needs, para sa savings, at kahit sa konting enjoyment. Isipin mo ganito, kung wala kang budget, parang ikaw yung driver na walang mapa. Gas ka ng gas, pero hindi mo alam kung tama pa ba ang daan mo. Pero kapag may budget ka, may control, alam mo kung magkano ang pwede sa pagkain, sa transpo, sa luho, at sa ipon. Hindi perfect lagi, pero at least aware ka. Awareness pa lang, malaking pagbabago na. Ang pinaka-common mistake ng marami, binabudget nila ang pera after gastusin. Pag ubos na, sa kanila sasabihin, next month magtitipid na ako. Pero next month becomes the same cycle again. The key is to budget before you spend. Kahit simpleng breakdown lang. This is for bills, this is for savings, this is for daily expenses. Hindi kailangan complicated spreadsheet agad. Kahit sa notes app lang, basta consistent. Yung ipon, hindi rin dapat kung ano yung matira. Kasi usually, walang natitira. Kaya dapat baliktad. Magtabi ka muna, kahit maliit lang. Then yung natira ang gagamitin mo. Kahit 5% or 10% or maliit na fixed amount. Mas mahalaga ang habit kaysa laki sa simula. Kasi ang ipon, hindi lang tungkol sa pera. Tungkol siya sa disiplina mo. Maraming tao nag-iisip, wala akong maipon kasi maliit lang sweldo ko. Pero madalas, hindi income ang problema. Hindi kita ang problema. Habits mo ang problema. Kasi kahit tumaas ang sweldo mo, kung hindi ka marunong mag-budget, tataas nilang gastos mo. Lifestyle inflation. Biglang mas maraming pagkain, mas mahal na lakad, mas bagong gamit, pero walang improvement sa savings. Sa totoo lang, ang goal ng budgeting at saving, hindi lang para yumaman ka agad. Ang goal nito is para hindi ka laging stressed. Parang hindi ka laging isang sahod lang, away sa financial crisis. Para may konting cushion ka kapag may unexpected na nangyari. At kapag nasanay ka na, makikita mo na hindi ka na basta-bastang nadadala sa impulse. Bago ka gumastos, nag-iisip ka na, kaya ba ito ng budget ko? Mas importante ba ito kaysa sa goals ko? That small pause is powerful kasi doon nag-uumpisa ang control. Hindi mo kailangan maging perfect sa umpisa. Minsan nag-o-overspend ka pa rin. Minsan makakalimut ka mag-track. Normal lang yun. Pero ang importante, bumabalik ka. Kasi ang financial discipline, hindi siya instant skill. Habit siya na hinuhubog araw-araw.